Akala nila tapos na ang bangungot pero paano kung mismong dugo ng kanilang anak ang pinili ng mga nilalang mula sa dilim? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ernesto, tatakbo ka ba o haharapin mo ang sumpang hindi na kayang takasan? Ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay na ibinahagi ng ating mga kababayan at isinalin sa anyo ng katang-isip upang maibahagi ang takot, hiwaga, at aral na nakapaloob dito. Hindi ito naglalayong siraan ang anumang paniniwala, kultura o relihiyon. Layunin lamang nitong magbigay ng aliw at kilabot sa mga mahilig sa kwentong kababalaghan. Kung ikaw ay madaling matakot, pinapayuhan kitang mag-ingat sa pakikinig, lalo na kung ikaw ay mag-isa at gabi na. Minsan, ang tunay na bangungot ay hindi nagmumula sa mga nilalang ng dilim, kundi sa mga taong itinuring nating walang laban, iyong mga inapi, pinagtawanan, at itinulak palayo ng lipunan. Ngunit paano kung ang taong iyon ay may tinatagong kapangyarihan, isang puwersang matagal nang natutulog, naghihintay lamang ng tamang oras para gumanti? Ito ang kwento ng isang mangkukulam na hindi pinakinggan, hindi iginalang, at higit sa lahat hindi pinatawad. Sa isang maliit na baryo na nakatago sa gitna ng masukal na kagubatan, may mga alingas-ngas tungkol sa kakaibang presensya na bumabalot dito tuwing sasapit ang dilim. Ang mga puno ay tila masyadong malapit sa isa't isa, halos nagkakapulupot, na parang pilit na itinatago ang baryo mula sa mata ng mga dayo. Sa gabi, ang hangin ay may dalang malamig na haplos, ngunit kasabay nito ay may mga bulong na tila tinig ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang mga ilaw ng gasera sa bawat bahay ay nagiging parang mumunting bituin na lumalaban sa kalaliman ng gabi. Dito naninirahan ang isang matandang babae na kilala bilang Aling Rosa. Hindi siya ordinaryong matanda. Maraming nagsasabing siya ay may kakaibang kakayahan, isang mangkukulam. Marami ang umiiwas sa kanya, hindi dahil sa napatunayang masama siya, kundi dahil sa takot na dala ng kanilang mga paniniwala. Tuwing siya'y dumaraan, ang mga tao'y nagbubulungan, ang mga bata ay agad na pinapapasok ng kanilang mga magulang, at ang mga binata ay natututo ng pang-uyam. Ngunit sa kabila ng lahat, si Aling Rosa ay nananatiling tahimik, parang wala siyang naririnig, bagamat sa kanyang mga mata ay may bakas ng matinding lungkot at galit na pilit niyang tinatago. Habang tumatagal, lumalalim ang pang-aapi sa kanya. May mga pagkakataong hindi siya pinapapasok sa tindahan, o di kaya'y binibigyan siya ng sirang paninda. Minsan, nahuli siyang pinagtripan ng ilang kabataan, tinaponan ng bato, sinabuyan ng maruming tubig, at pinagtawanan habang siya'y nakalugmok sa lupa. Sa bawat pagtawa ng mga tao, tila unti-unting nabubuo ang isang sumpa sa hangin. Hindi nila alam, bawat sakit na dinanas ni Aling Rosa ay parang binhi ng isang puot na lalago, mag-uugat, at magbabalik sa kanila sa paraang hindi nila inaasahan. Hanggang isang araw, isang trahedya ang yumanig sa baryo. Mula sa simpleng pananakit ng ulo, isang bata ang biglang namatay ng walang malinaw na dahilan. Sumunod ay isang lalaki na nagsimulang makakita ng mga anino sa dilim hanggang sa tuluyan siyang nawala, iniwan lamang ang kanyang tsinelas sa gitna ng daan. At pagkatapos, gabi-gabi may nadidinig na iyak ng babae mula sa kagubatan, iyak na puno ng pighati, ngunit may halong halakhak na nakakasindak. Ang lahat ng mata ay agad na napaling kay Aling Rosa. Siya ang kanilang tanging pagbibintangan, siya ang kanilang tinuring na dahilan ng lahat. Ngunit sa halip na magmakaawa, nakita nila ang matanda na nakaupo lamang sa kanyang dampa, nakatitig sa kanila na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Ngayon ninyo ako nakikita, anya sa isang tinig na mababa at malamig. Walang sinuman ang naglakas loob na lumapit. Ang baryo, na dati puno ng tawanan at ingay, ay biglang napuno ng katahimikan at takot. Ang bawat paghinga ng mga tao ay mabigat, at ang bawat anino'y tila gumagalaw ng kusa. Sa mga sumunod na gabi, mas dumami ang mga nangyayaring hindi maipaliwanag. May mga baka na natagpo ang tuyo ang dugo, may mga taong nagising na may bakas ng sugat na parang kagat ng nilalang, at may ilan na basta na lamang naglaho. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang panaginip na sabay-sabay na panaginipan ng maraming taga-baryo, isang babae, nakaputi, may dugo ang mga mata, at paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang, "Hindi ako nakalimot." Dito nagsimula ang tanong na kinatatakutan ng lahat, hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong apiin? At sa anong anyo babalik ang kanyang ganti?
Ang mangkukulam ba ay tunay na kaaway o siya inilikha lamang ng kalupitan ng tao? Isa lang ang sigurado, ang gabi sa baryong iyon ay hindi na kailanman magiging payapa, at ang kwentong inyong maririnig ay magpapaalala kung bakit may mga lihim na hindi dapat binabaliwala. At ngayong magsisimula ang ating kwento, ihanda mo ang iyong sarili. Patayin mo na ang ilaw, siguraduhin mong ligtas ka sa iyong kinaroroonan at huminga ng malalim. Sapagkat sa pagtatapos ng salaysay na ito, baka maramdaman mong may mga matang nakatingin sa iyo, mga matang matagal nang naghihintay ng pagkakataong magbalik ng ganti. Ang katahimikan ng baryo ay naging mas nakakasakal pagkalipas ng gabing iyon. Ang mga tao ay hindi na muling nakaramdam ng kapanatagan. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin ay tila may kasamang bulong na hindi nila mawari. Maging ang mga aso na dati maingay at tila walang kapaguran sa kahol ay unti-unting nanahimik. Ang ilan ay nakita na lamang na nakahandusay sa kalsada, nakadilat ang mga mata na parang may nakitang hindi maisalaysay ng kanilang katauhan. Ang kanilang mga katawan ay walang sugat, ngunit may bakas na matinding pangamba sa kanilang mga anyo. Mula noon, nagsimulang magbantay ang mga kalalakihan sa baryo. Nagbitbit sila ng mga itak at sibat, umaasang ang pinagmumulan ng kanilang takot ay isang hayop lamang mula sa kagubatan. Ngunit tuwing hating gabi, kahit gaano pa katapang ang mga nagbabantay, may iisang bagay na pareho nilang naririnig, isang tinig ng babae na umaawit ng matandang lulabi. Ang awit ay nakakapangilabot, mabagal at tila galing sa malayo. Ngunit habang tumatagal, napapansin nilang papalapit ng papalapit ang tinig na iyon, hanggang sa parang nasa mismong tabi na nila, ngunit walang sinuman ang nakikita. At sa tuwing titigil ang awit, may isa na namang misteryosong pangyayari ang kinabukasan. Isang umaga, natagpuan ang isang batang babae, 8 taong gulang, nakatayo sa gitna ng palayan. Walang kahit anong saplot sa kanyang paa, at ang kanyang puting duster ay bahagyang napunit. Nang tanungin kung paano siya nakarating doon, ang tanging sagot lamang niya ay, "Sinama ako ng ale." Sabi niya may lalaruin daw kami. Nang pilitin nilang alamin kung sino ang tinutukoy niya, nagbago ang kanyang anyo, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at tila wala sa sarili na binigkas ang mga salitang, hindi pa siya tapos. Pagkaraan noon ay nawalan ng malay ang bata, at kahit anong pilit nilang gisingin, para siyang mahimbing na natutulog. Sa kabilang dako, nagsimulang magkasakit ang ilan sa mga matandang lalaki ng baryo. Unti-unti silang nangayayat, at sa kanilang balat ay lumilitaw ang mga pasa na tila may humihigop ng kanilang lakas. Ang ilan ay napapansin na bago sila dapuan ng matinding lagnat, palagi nilang nakikita si Aling Rosa sa kanilang panaginip, nakaupo sa tabi ng kanilang higaan, pinagmamasdan lamang sila ng walang imik. Sa panaginip nilang iyon, hindi niya sila sinasaktan, ngunit ang bigat ng kanyang titig ay tila unti-unting kumakain sa kanilang kaluluwa. Lumaganap ang takot at nagsimulang maghanap ng kasagutan ang mga tao. Ngunit sino ang kanilang lalapitan? Ang tanging alam nilang may kaalaman sa kababalaghan ay siya ring taong kinatatakutan nila. At lalo lamang silang kinikilabutan dahil tuwing dumadaan sila sa dampa ni Aling Rosa, palaging nakasara ang mga bintana, ngunit malinaw nilang naririnig ang mga bulungan mula sa loob. Para bang may kausap siya, ngunit wala namang ibang naroroon. Ang ilan ay nagmungkahi na paalisin siya, ngunit agad namang may nagbabala, paano kung mas lalo lamang magalit ang matanda? Habang lumalalim ang gabi sa baryo, mas dumadalas ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga bangkay ng manok na natatagpuan na wala ng laman ang loob, parang niluray ngunit hindi nahawakan ang balat. May mga binatang bigla na lamang nawawala sa kanilang mga bantayan, at kinabukasan ay natatagpuan sa gilid ng ilog, buhay, ngunit wala ng ulirat, parang wala na ring kaluluwa. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw, parang may binibigkas na dasal, ngunit walang salitang marinig. May isa pang gabi na nagpabago sa lahat. Habang nagbabantay ang ilang kabataan sa may gilid ng kagubatan, nakarinig sila ng yabag mula sa loob. Unay mabagal, tapos biglang bibilis, para bang may humahabol o tumatakbo. Nagliwanag ang kanilang mga sulo, ngunit wala silang nakita, tanging mga mata lamang, kumikislap sa dilim, nakatingin sa kanila mula sa likod ng mga punong kahoy. Hindi nila malaman kung gaano karami, ngunit ang pakiramdam nila ay hindi bababa sa 10 ang nakatitig sa kanila.
Isa sa mga kabataan ang sumigaw ng, "Sino kayo?" Ngunit wala silang narinig na sagot, tanging sabay-sabay na paghinga, malalim at mabigat, na nagmula sa dilim. Sa puntong iyon, tumakbo na sila pauwi, nanginginig sa takot. Ngunit kahit nakapasok na sila sa kanilang mga bahay, ang tunog ng paghinga ay parang hindi nawala, para bang sinundan sila hanggang sa kanilang mismong mga pintuan. Isa-isang nagpatay ng ilaw ang mga kabahayan, umaasang matatapos ang bangungot. Ngunit mula sa di kalayuan, narinig nilang muli ang awit, ang parehong lulabi, ngunit ngayong mas malinaw, mas malapit at mas nakakasindak. Hindi na nila malaman kung alin ang totoo at alin ang bunga ng kanilang imahinasyon. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang baryo ay hindi naligtas. At habang ang mga tao ay nagkakanya-kanya sa kanilang mga takot, nakaupo si Aling Rosa sa kanyang dampa, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, parang may binibigkas na orasyon. Sa tabi niya ay isang lumang garapon na mailamang itim na langis at mga buto ng hindi matukoy na hayop. Mula sa kawalan ay dumadaloy ang malamig na simoy ng hangin, at kasabay nito'y ang pakiramdam na may kung anong nilalang ang nagsisimula ng gumalaw sa dilim. Sa mga mata ng mga tao, si Aling Rosa ang ugat ng lahat ng ito. Ngunit ang mas nakakatakot na tanong ay hindi kung siya nga ba ang may sala. Ang tanong ay, ano ang ipinapakawala niya? Habang patuloy ang pagdami ng mga kababalaghan sa baryo, unti-unting nagkawatak-watak ang mga tao. Ang ilan ay pilit na itinatanggi na may kinalaman si Aling Rosa, umaasang baka may ibang dahilan ang lahat ng ito. Ngunit karamihan ay nagbabalak na siya'y paalisin o patayin bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, may isang pamilyang naapektuhan ng higit kaysa iba, ang pamilya ni Mang Ernesto, isa sa mga matagal nang naninirahan sa baryo. Si Ernesto ay kilala bilang isang matapang na magsasaka, ngunit nitong mga nakaraang gabi ay halos hindi na siya makatulog. Ang kanyang asawa, si Marta, ay nagsimulang magising tuwing hating gabi, nanginginig, at nagsasabing may babaeng nakaupo sa gilid ng kanilang kama. Ang mas nakakatakot, tuwing sisilipin ni Ernesto, wala naman siyang nakikita. Ngunit baka sa mukha ng kanyang asawa ang hindi maipaliwanag na takot, at sa bawat gabi na lumilipas, mas nagiging malalim ang mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Marta, para bang unti-unti siyang nauubos ng lakas. Isang gabi, habang natutulog ang kanilang bunso, narinig nilang umiyak ito ng malakas. Pagpasok nila sa silid, nakita nila ang bata na nakaturo sa bintana, sinasabi na may babaeng kumakatok mula sa labas. Nang silipin nila, wala silang nakita kundi ang madilim na bakuran. Ngunit nang lapitan ni Ernesto ang bintana, napansin niyang may naiwan na marka sa kahoy, isang bakas ng kamay na sobrang payat, mahaba ang mga daliri, at tila sinunog ang paligid ng pagkakapatong nito. Habang abala ang baryo sa sariling takot, nagpa siya ang ilang kalalakihan na kumonsulta sa isang albularyo mula sa karatig na bayan. Dumating si Ka Ildefonso, isang matandaring lalaki na kilala sa paggamit ng dasal at halamang gamot. Pagdating niya ay agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin, at sa unang titig pa lamang sa dampa ni Aling Rosa, ay nagsimulang mangitim ang kanyang mga kuko. Pinilit niyang huwag magpahalata, ngunit sa loob-loob niya alam niyang hindi ordinaryong puwersa ang kanilang kaharap. Nagdesisyon si Ka Ildefonso na magsagawa ng ritual upang malaman kung sino ang tunay na pinagmumulan ng mga sumpa. Nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo, ay hawak na kandila at dasal sa kanilang bibig. Ngunit sa kalagitnaan ng seremonya, biglang umihip ang napakalamig na hangin at namatay ang apoy ng lahat ng kandila. Ang mga kababaihan ay nagsigawan at ang mga bata ay nagtakbuhan papasok sa kanilang mga bahay. Nang muling masindihan ang mga kandila, napansin nilang nagdurugo ang ilong ni Ka Ildefonso. Tinitigan niya ang mga tao at bumulong ng isang babala, "Hindi kayo handa sa galit na ito." Samantala, sa loob ng kanyang dampa, nakaupo si Aling Rosa na parang alam ang lahat ng nagaganap. Ngunit hindi siya nakangiti o nagagalit, sa halip ay umiiyak siya habang hinahaplos ang isang lumang litrato ng isang batang babae. Marami ang nagtataka kung sino ang bata sa larawan, ngunit walang nakakaalam. Ang mas lalo lamang nakapagtataka ay kung bakit bawat gabing naririnig ang kanyang iyak, may kasabay itong panibagong trahedya sa baryo. Isang gabi, muling nagsama-sama ang mga kabataan upang magbantay.
Ngunit sa halip na mata mula sa kagubatan, ibang bagay ang kanilang naranasan. Isa sa kanila, si Thomas, ay biglang naglakad papasok sa gitna ng kadiliman, parang wala sa sarili. Kahit anong tawag ng kanyang mga kasama, hindi siya tumigil. Sinundan siya ng dalawa, ngunit natigilan sila nang marinig ang nakakasulasok na tunog ng mga kuko na kumakaskas sa kahoy at lupa. Nang abutan nila si Thomas, nakita nilang nakatayo siya sa ilalim ng puno, nakatingala at paulit-ulit na binibigkas, andito siya, habang sinasabi iyon, dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Nataranta ang mga binata at kinalagkad si Thomas pabalik sa baryo. Ngunit nang makabalik sila, hindi na siya nagsalita pa, nakatingin lamang sa kawalan, parang wala ng buhay ang kanyang mga mata. Ang insidente ay nagdagdag lamang ng apoy sa takot ng mga tao. Pinipilit ng ilan na sunugin na ang dampa ni Aling Rosa. Ngunit ang iba ay nangangamba na baka ito'y magbukas ng mas masahol na kaparusahan. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumabas ang isang lihim na matagal nang ikinukubli ng ilang matatanda. Noon daw ay may anak si Aling Rosa, isang batang babae na misteryosong nawala nang walang nakakaalam kung paano. May mga bulong-bulungan na siya ay kinuha ng mga tao sa baryo, pinagbintangan na may dugo ng demonyo at isinakripisyo sa kagubatan. Walang matibay na ebidensya, ngunit sapat ito para ipaliwanag ang matinding puot na bumabalot ngayon sa kanilang lugar. At kung totoo ngang nawalan siya ng anak dahil sa mga taga-baryo, paano nila aasahan na siya ititigil sa kanyang ginagawang paghihiganti? Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi lamang takot ang kanilang kinakaharap, ito ay isang ganti na pinanday ng maraming taon ng pang-aapi at kawalan ng hustisya. Sa puntong ito, ang baryo ay tila isang kulungan na hindi nila matakasan. Ang hangin ay laging malamig, ang mga gabi mas mahaba kaysa dati, at ang mga mata mula sa dilim ay patuloy na nakabantay. At kahit na may mga naglalakas loob na umalis, palaging may nangyayaring kakaiba, mga karitong nababaligtad, mga kabayong biglang nagwawala, at mga taong basta na lamang naglalaho bago pa man makarating sa labas ng baryo. Walang sinuman ang ligtas. Ang tanong na lamang ngayon ay, sino ang susunod? Ang mga gabi sa baryo ay halos hindi na nagtatapos sa katahimikan. Bawat sulok ng mga bahay ay tila may matang nakamasid, bawat pintig ng puso ng mga tao ay ramdam nilang may kasabay na hindi nila nakikita. Ang mga tao ay natutong magluksa kahit walang namamatay sapagkat alam nilang sa bawat araw na dumarating, may buhay na muling mawawala o kung hindi man, may kaluluwang babalik na walang laman. Ang pamilya ni Ernesto ay halos mabaliw sa sunod-sunod na pagsubok. Si Marta, ang kanyang asawa, ay tuluyan ng hindi natutulog. Sa bawat oras ng dilim ay nakaupo lamang siya sa gilid ng kama, nakatitig sa pintuan na parabang may hinihintay na pumasok. Nang tanungin ni Ernesto kung ano ang inaabangan niya, ang tanging sagot lamang ng kanyang asawa ay, darating siya ngayong gabi. Sa labas, ang mga kalalakihan ay nagpatuloy sa pagbabantay, ngunit kahit pa may hawak silang itak, sibat at sulo, unti-unti nilang napagtanto na wala silang laban sa kanilang kinakaharap. Isang gabi, habang nakapwesto sila sa gitna ng baryo, narinig nila ang tila paglapit ng mga yapak. Mabigat, marahan at tila may dalang banta. Ngunit wala silang makita, hanggang sa isa sa kanila, si Lando, ay biglang tumigil sa paghinga. Nakita nila siyang nakatitig sa kawalan, hawak ang kanyang dibdib at unti-unting bumagsak sa lupa. Nang lapitan siya, wala na siyang pulso, ngunit ang kanyang mga mata ay nakadilat, puno ng takot, at parang may nakikitang hindi kayang ilarawan. Mula noon, mas lalong tumindi ang pagkakawatak-watak ng mga tao. May ilan na nagpumilit na umalis kinabukasan, ngunit bago pa man sila makarating sa labasan ng baryo, bumalik sila ng tila wala sa sarili. Ang kanilang mga paa ay puno ng putik, ang kanilang mga bibig ay paulit-ulit na bumubulong ng parehong linya, walang labasan, walang ligtas. Maging ang kanilang mga anak ay nagsimulang magpakita ng kakaibang asal, mga batang dati masigla, ngayon tahimik at biglang napapatingin sa mga sulok ng bahay na tila may nakikita. Isang gabi, napansin ng mga tao na ang buwan ay tila lumabo, nabalutan ng manipis na ulap na kulay abo. Sa ilalim nito, nagsimulang gumapang ang makapal na usok mula sa kagubatan papasok sa baryo.
Ang usok ay hindi ordinaryo, may amoy itong nakakasulasok, halong bulok na laman at sinunog na buhok. Habang lumalapit ito, nagsimula ang mga hayop sa paligid na magwala, ang mga kabayo ay biglang natumba, ang mga manok ay nagsisigawan at tila pinupunit ang kanilang sariling mga balahibo. Ang mga tao na may isa-isang nagtakbuhan sa kanilang mga bahay, pilit na sinasara ang mga pinto at bintana. Ngunit kahit sarado, ramdam nilang may pumapasok na lamig, isang lamig na tumatagos hanggang buto. Si Ernesto, sa kabila ng takot, ay pinilit manatiling matatag para sa kanyang pamilya. Ngunit nang mapansin niyang wala sa higaan ang kanyang bunso, halos mabaliw siya. Tumakbo siya palabas, at sa ilalim ng buwan na natatakpan ng ulap ay nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakangiti habang nakatingin sa dampa ni Aling Rosa. Tatay, andyan na siya, bulong ng bata, sabay turo sa madilim na kubo ng matanda. Agad niyang sinunggaban ang kanyang anak at binuhat ito pabalik sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang pandinig ay malinaw na narinig niya ang halakhak ng isang babae, mahina, ngunit masakit sa tenga, at parabang nanggaling mismo sa hangin. Sa sumunod na gabi, nagtipon ang lahat ng tao sa plaza ng baryo. May ilan ang sumisigaw na sunugin na si Aling Rosa, habang ang iba ay umiiyak, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Biglang umangat ang hangin, at mula sa dilim ay umalinggaw ang isang tinig, hindi malinaw kung galing kay Aling Rosa, o sa ibang nilalang na hindi nila nakikita. Ang tinig ay paulit-ulit na bumibigkas ng iisang salita, bayaran, 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 mula sa gitna ng takot, biglang umapoy ang isa sa mga kandila na dala ng mga tao, ngunit sa halip na liwanag, itim na usok ang lumabas mula rito. Kumalat ito at ang bawat nakasinghot ay nagsimulang umubo ng dugo. Ang mga bata ay nagsipagsigawan, ang mga inay pilit na tinatakpan ang ilong ng kanilang mga anak, ngunit ang usok ay parang may sariling buhay na pilit pumapasok sa kanilang mga tahanan. Habang nagkakagulo, natanaw nilang nakatayo si Aling Rosa sa harap ng kanyang dampa, walang imik, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng dilim. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang baston, at habang unti-unti siyang naglalakad palapit sa baryo, ang lupa ay tila umuuga, at ang mga kandilang dala ng mga tao ay isa-isang namamatay. Walang nagsalita, walang gumalaw, lahat sila'y natigilan, para bang may pumipigil sa kanilang katawan. Ang baryo ay ngayoy tila naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Walang takas, walang ligtas, at ang bawat hakbang ni Aling Rosa ay parang nagiging kumpas ng kanilang kapalaran. Ngunit ang mas nakakatakot, sa bawat anino na gumagalaw sa likod niya, malinaw na hindi na siya nag-iisa. May mga nilalang na nagsisimulang sumama sa kanya, mga hugis na hindi maaninag, ngunit may presensyang nagpapabigat ng kanilang paghinga. At sa sandaling iyon, lahat ay nakaramdam ng iisang bagay, ang ganti ay papalapit na, at wala silang magagawa kundi hintayin kung sino ang unang babagsak. Ang hangin sa baryo ay tila naging mas mabigat, parang bawat paghinga ng tao ay may dalang apoy sa lalamunan. Habang papalapit si Aling Rosa, ang mga tao ay nagsisiksikan, hindi malaman kung tatakbo ba sila o mananatili. Ngunit kahit anong pilit nilang gumalaw, parang may aninong nakapulupot sa kanilang mga paa. Ang ilan ay pilit na tumatakbo, ngunit napansin nilang paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar, para bang ikinulong sila sa isang bilog na walang labasan. Si Ernesto, bitbit ang kanyang anak, ay halos mawala ng pag-asa. Ang kanyang asawa namang si Marta ay patuloy na nakatitig sa kawalan, inuusal ang pangalang hindi niya kilala. Elena! Elena, paulit-ulit niyang binibigkas, habang nanginginig at tila hindi na siya ang dating Marta. Nang lapitan siya ni Ernesto at sinubukang yugyugin, ang kanyang mga mata ay dumilat, hindi na ang mga matang nakasanayan niya, kundi mapupulang bilog na tila puno ng apoy. Sa tinig na hindi kanya, nagsalita siya ng mga salitang nakapayanig sa lahat ng nakarinig, ang anak ko'y nasa inyo, ang dugo ninyo ay dapat magbayad. Biglang nagsimulang magbulungan ang mga matatandang nakakita ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, may isa sa kanila, isang lola na kilala bilang pinakamatanda sa baryo, ang umiyak ng malakas. Sa panginginig ng kanyang tinig ay kanyang ibinunyag ang matagal ng tinatago ng baryo, hindi siya mangkukulam noon siya ay isang ina. Ang kanyang anak, si Elena, ay kinuha ng mga matatanda sa baryo.
Isinakripisyo namin dahil naniwala kaming may sumpa siya. Sinunog namin ang katawan at itinapon sa ilog. Namilog ang mga mata ng lahat at biglang nabalot ng katahimikan ang paligid. Ang mga tao'y natulala, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Kung totoo nga ito, ang lahat ng nangyayari ay hindi gawa-gawa lang. Ito ay ganti ng isang inang binawian ng anak dahil sa kasakiman at bulag na paniniwala ng mga taga-baryo. Ang tingin nila kay Aling Rosa bilang isang mangkukulam ay isa lamang maskara. Ang totoo, siya ay isang inang nabaliw sa sobrang pighati, at ngayon ay ginagabayan ng mga espiritong nagalit dahil sa ginawang kasalanan ng mga tao. Ngunit bago pa makapag-isip ang lahat, muling lumakas ang hangin at nagsimulang magbago ang paligid. Ang lupa'y nagbitak, at mula sa mga lamat ay lumabas ang mga kamay na tila gawa sa usok at abo. Ang mga kamay na iyon ay unti-unting humihila sa mga tao, isa-isa silang dinadala sa lupa, para bang may bumubukas na bibig sa ilalim nila. Ang mga iyak at sigaw ay sumalubong sa hangin, ngunit wala ni isa ang makawala. Si Ernesto, hawak-hawak ang kanyang anak, ay pilit na lumalaban, humihila palayo sa mga kamay. Ngunit bawat paggalaw niya ay tila mas lalong nagiging mabigat ang kanyang katawan, para bang ang mismong hangin ay kumakapit sa kanya. Walang makakatakas, wika ni Marta na hindi na siya ang sarili. Ang kanyang tinig ay halong boses ng bata at babae, tila dalawa ang nagsasalita sa kanyang bibig. Sa puntong iyon, biglang tumigil si Aling Rosa sa paglakad at nakatingin lamang kay Ernesto. May luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay malamig at puno ng galit. Itinaas niya ang kanyang baston, at mula sa dilim ay unti-unting lumitaw ang hugis ng isang batang babae, payat, mahaba ang buhok, at ang kanyang mga mata ay walang puti, tanging dilim lamang. Siya'y nakatayo sa tabi ni Marta, nakahawak sa kanyang kamay. Siya ang anak ko, bulalas ni Aling Rosa, ang kanyang tinig ay mababa at nanginginig. At ang dugo ng inyong baryo ang nagdala sa kanya rito. Ang mga tao'y nagsimulang magmakaawa, nagsisigawan ng patawad. Patawad, ngunit tila huli na ang lahat. Ang batang si Elena ay ngumiti, ngunit hindi iyon ngiti ng inosenteng bata. Ito'y ngiti ng isang nilalang na uhaw sa hustisya at paghihiganti. At sa sandaling iyon, isa-isa ang mga kandilang dala ng mga tao ay muling nagliyab, ngunit hindi sa kulay ng apoy kundi sa kulay itim. Ang mga apoy na iyon ay hindi nagbibigay liwanag kundi mas lalong nagpadilim sa paligid, para bang inubos nito ang huling pag-asa ng lahat. Si Ernesto ay halos mawalan ng lakas. Hawak niya ang kanyang anak na umiiyak, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong, paano sila makakaligtas kung ang mismong baryo na kanilang tinirhan ay nilamon ng kasalanan ng nakaraan? At kung siya ay walang kinalaman, bakit pati ang kanyang pamilya dinadamay? Ngunit higit sa lahat, alam niyang hindi na niya kayang sagutin ang mas nakakatakot na tanong, hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang naghihiganti. Mga nanonood, ilagay ninyo ang inyong sarili sa kalagayan ni Ernesto. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa gitna ng isang baryong walang takas, kinalaban ang puot ng isang inang nawalan ng anak dahil sa kasalanan ng nakaraan? Kung kayo si Ernesto, paano ninyo ililigtas ang inyong pamilya sa sumpang hindi ninyo sinimulan? At higit sa lahat sa palagay ninyo ba, may pagkakataon pa siyang mabuhay? Sa gitna ng nag-aapoy na sigawan at iyakan ng mga tao, tila bumagal ang takbo ng oras para kay Ernesto. Hawak-hawak niya ang anak, nanginginig at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, habang unti-unti nang nilalamon ng mga bitak sa lupa ang ilang kabaryo. Ang bawat isa'y humihingi ng tawad, nagsisigaw ng dasal, ngunit lahat ay nauwi sa kawalan. Wala nang Diyos na sumasagot. Ang tanging tinig na nangingibabaw ay ang iyak ng batang multo, si Elena, na patuloy na sumasabay sa bawat hampas ng hangin, at ang halakhak ng kanyang ina, si Aling Rosa. Wala nang makakatakas, bulalas ni Aling Rosa, sabay pagtutok ng kanyang baston kay Ernesto. Ngayon, mararamdaman ninyo ang sakit ng isang inang pinutulan ng anak. Ngunit sa kabila ng takot, sumigaw si Ernesto. Hindi ako kabilang sa kasalanan ninyo. Ang anak ko'y walang kasalanan. Kung gusto niyong pagbayarin ang mga maisala, gawin niyo, pero palayain ang pamilya ko. Napatingin si Aling Rosa, at sa isang iglap ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha,
mula sa galit ay lumitaw ang isang bahid ng kalungkutan. Ngunit mabilis ding napalitan ng ngiti ng pighati. Hindi na mahalaga kung sino ang may sala. Ang lahat ng dugo ng baryo ay isa. At lahat kayo ay magbabayad. Dumagundong ang lupa, mas malakas pa kaysa dati. Ang mga bahay ay nagsimulang gumuho, at ang mga puno ay nagbubuwal na parang yumuyuko sa kapangyarihan ng dilim. Si Marta, na tila hindi na siya mismo, ay biglang lumapit sa kanila. Sa bawat hakbang niya ay may apoy na sumisibol sa lupa, at sa kanyang tabi ay laging naroon ang anino ng batang si Elena. Hawak ni Marta ang sariling buhok, parang pinipigilan ang boses na bumabalot sa kanya. Ernesto, ilayo mo ang bata, bulong niya, na halos hindi marinig. Napahinto si Ernesto. Ang boses na iyon ay hindi galing sa halimaw na sumakop sa kanyang asawa. Iyon ay mula kay Marta mismo, ang tunay na siya. May kaunting pag-asa pang lumitaw sa puso niya. Ngunit bago pa niya maisip kung anong gagawin, biglang tumili si Elena, at sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Tanging buwan lamang ang naiwan, ngunit ito'y natakpan ng pulang ulap, at ang buong baryo'y tila nilamon ng isang napakalaking anino. Sa kawalan ng pag-asa, bumaling si Ernesto sa mga matatanda. Kung kayo ang nag-umpisa nito, tapusin niyo ngayon. May paraan ba para mapatahimik sila? Ngunit walang sumagot. Ang lahat ay nakatungo, umiiyak at nanginginig. Sa huli, ang pinakamatanda sa kanila, ang lola na umamin ng kanilang kasalanan, ay lumapit, dala ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ito ang abo ng batang sinunog noon ang abo ni Elena, nanginginig niyang tinig. Kung maisasauli ito sa kanyang ina ng buong buo, baka matahimik sila. Hinablot ni Ernesto ang kahon, at mabilis na lumapit kay Aling Rosa. Kung ito ang hanap mo, narito. Kinuha ko ito upang wakasan ang lahat. Ngunit sa halip na matahimik, biglang napuno ng sigaw ang paligid. Ang anino ng batang multo ay lumapit, at sa bawat hakbang nito ay mas lalo pang lumalaki ang bitak sa lupa. Ninakaw niyo ang buhay ko at ngayon, ninanakaw niyo rin ang katahimikan ko, sigaw ni Elena, sabay abot ng kamay sa kahon. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, ibinato ni Ernesto ang kahon sa gitna ng apoy na bumabalot sa paligid. Sa isang iglap, nagliyab ang abo, at sumabog ang isang malakas na hangin na tila pumutol sa lahat ng anino. Napatili si Elena, ngunit hindi ito tunog ng sakit, ito'y parang pagtawa na halo sa iyak. Ang kanyang imahe ay lumabo, ngunit bago tuluyang maglaho, siya'y tumitig kay Ernesto at sa kanyang anak. Hindi ito pagtatapos babalik ako. Kasabay ng pag-usal niya, biglang bumagsak si Marta sa lupa, nawalan ng malay. Si Aling Rosa ay nakahandusay, umiiyak habang nakayakap sa abo na ngayon ay abo na lamang ng abo, pinalipad ng hangin hanggang sa mawala. Ang mga kamay mula sa lupa'y biglang naglaho, at ang mga bitak ay unti-unting nagsara. Ngunit naiwan ang mga katawan ng mga kabaryo na nalunod sa takot at wala ng buhay ang ilan. Akala ni Ernesto tapos na ang lahat. Pinilit niyang buhatin si Marta at alalayan ang anak. Ngunit bago siya makalayo sa lugar, narinig niya ang mahinang bulong, hindi galing sa paligid, kundi mula mismo sa tainga ng kanyang anak. Tatay, may batang nakikipaglaro sa akin. Sabi niya, siya raw si Elena, namilog ang mga mata ni Ernesto. Mabilis niyang niyakap ang anak at tumingin siya sa paligid. Wala na ang anino, wala na si Aling Rosa, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanilang balat. At sa gilid ng kanyang paningin, saglit niyang nasilayan ang isang maliit na batang babae na nakatayo lamang, nakangiti at nakatitig diretso sa kanila. Mga nanonood, kung kayo ang nasa kalagayan ni Ernesto, ano ang gagawin ninyo kung ang kaluluwa ng isang batang naghihiganti ay kumapit mismo sa inyong anak? Sa palagay ninyo ba, ligtas na sila o nagsisimula pa lamang ang mas nakakatakot na bangungot? Humupa ang ingay ng sigawan, ang kalabog ng lupa, at ang nakabibinging hiyaw ng mga kaluluwa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatinding kaguluhan, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakapagpapagaan ng dibdib, bagkus ay lalong nakabibingi. Ang amoy ng abo at usok ay nanatili sa hangin, at ang mga naiwang anino ng mga bahay at punong natumba ay nagsilbing paalala na hindi na kailanman magiging gaya ng dati ang kanilang pamayanan.
Hawak-hawak ni Ernesto ang anak na tila hindi na makapagsalita sa matinding takot, habang pasan-pasan naman niya si Marta na mahina pa ring humihinga. Nanginginig ang kanyang tuhod, at bawat hakbang ay mabigat na parang pasan niya ang lahat ng kasalanan ng baryo. Hindi niya alam kung ligtas na ba talaga sila, o pansamantalang pinatahimik lang ang puot ng mga nilalang mula sa dilim. Ngunit ang malinaw sa kanya ay hindi niya kayang manatili pa sa lugar na iyon. Nakita niya ang ilang kabaryo na buhi pa, nanginginig at naglalakad na parang mga kaluluwang ligaw. May ilan pang nakaluhod sa lupa, hawak ang kanilang mga rosaryo, paulit-ulit na nagdarasal, bagamat halatang wala ng lakas ang kanilang boses. Ang iba na may nakatitig lamang sa kawalan, parang natuyo na ang lahat ng damdamin sa kanilang puso. Isa-isa silang nagkakatinginan, ngunit walang sinuman ang nagsalita. Sapat na ang kanilang mga mata upang ipahayag na pare-pareho silang bitbit ang parehong bigat, ang takot at ang pagkakasala. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa lugar kung saan sumabog ang abo ni Elena. Sa bawat yapak, ramdam ni Ernesto ang panlalamig ng lupa, tila ba nakatanim doon ang natitirang puot ng batang nawalan ng hustisya. Ilang beses niyang sinubukang ipikit ang mga mata para kalimutan ang mga pangitain, ang mga kamay na lumalabas mula sa lupa, ang halakhak ni Aling Rosa, at ang matang tumitig sa kanya mula sa dilim, ngunit lahat ay bumabalik, parang mga aninong ayaw siyang tantanan. Nang makarating sila sa kanilang bahay, halos gumuho na ito, ngunit sapat pa rin para magsilbing masilungan. Inihiga niya si Marta, at doon niya napansin ang bigat ng mga sugat at pasa sa katawan nito. Bumalik ang alaala kung paano ito nagsilbing sisidla ng mga anino, kung paanong hindi na siya halos makilala habang pinipilit pigilan ang mga tinig sa kanyang ulo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa, at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, pumatak ang kanyang luha. Kung hindi kita nailigtas, paano kami, bulong niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Marta, bigla itong gumalaw at mahinang bumukas ang mga mata. Hindi ito agad nakapagsalita, ngunit ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay nakapagpatindig ng balahibo kay Ernesto. Naririnig ko pa siya, bulong nito. Hindi siya umaalis, napako sa lugar si Ernesto. Wala na dapat si Elena, hindi ba? Ang aboy nagliyab na, ang anino'y naglaho na. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Marta, ibig bang sabihin ay hindi pa tuluyang tapos ang lahat? Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni lamang iyon ng asawa, bunga ng matinding trauma. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang anak, lalong nanginig ang kanyang katawan. Tahimik ang bata, ngunit tila may kausap. Nakatingin ito sa gilid ng silid, sa isang sulok na wala namang laman. Nakangiti ito at marahang nagsalita, sabi niya, "Huwag kang matakot, tatay. Maglalaro lang kami." Nanlamig ang buong katawan ni Ernesto. Agad niyang niyakap ang bata at mahigpit na binalot sa kanyang mga bisig. Ngunit kahit anong higpit ng kanyang yakap, hindi na niya maikakaila ang katotohanang nagsisimula nang bumalik ang presensyang akala nila inawala na. Ang mga mata ng kanyang anak ay may kislap na hindi na niya nakikita noon, isang kislap na kahawig ng titig ng batang multo. Kinabukasan, tuluyang lumisan ang ilang kabaryo, hindi na nagbalik at iniwan ang kanilang mga tahanan. Ang baryo ay halos naging bayan ng mga multo, puno ng mga bakas ng trahedya. Ang mga naiwan ay pilit na muling binubuo ang kanilang buhay, ngunit walang sinuman ang nagbanggit pa kay Elena o kay Aling Rosa. Para bang tahimik silang nagkasundo na ang katahimikan ay tanging paraan para sila'y makaligtas. Ngunit si Ernesto ay nanatiling gising gabi-gabi, laging binabantayan ang kanyang anak na kung minsan ay biglang bumabangon sa madaling araw at nakikipag-usap sa kawalan. Minsan ay maririnig niya itong nagtatawanan, minsan ay nagtatampo, minsan ay biglang napapaiyak. Kapag tinatanong niya kung sino ang kausap, palaging iisa ang sagot, si Ate Elena. Sa mga sumunod na linggo, napansin niyang unti-unting nagbabago ang ugali ng kanyang anak. Mas naging tahimik, mas naging malamig ang tingin, at paminsan-minsan ay nagsasalita ng mga salitang hindi niya alam kung saan natutunan. Si Marta man ay nakadarama pa rin ng mga bulong na dumarating sa kanyang isip, na para bang may aninong sumusunod saan man siya magpunta. At isang gabi, habang nagbabantay si Ernesto sa may pintuan, narinig niya ang mga yabag ng bata.
Dahan-dahang lumapit ang anak at sa malamlam na liwanag ng buwan, tumingin ito sa kanya at ngumiti. Ngunit hindi iyon ang ngiti ng kanyang anak, iyon ay ngiti ng isang batang nakita na niya noon, sa gitna ng dilim, sa gitna ng mga bitak ng lupa. Hindi pa tapos, tatay, bulong ng anak. Babalik siya. At sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Ernesto ang malamig na ihip ng hangin na bumabalot sa buong baryo. Sa kanyang batok, dumampi ang isang hininga na hindi sa kanila nagmula. Sa kanyang tainga, may bumulong, isang tinig na kilalang kilala niya. Hindi mo ako mailalayo sa kanila. Mga nanonood, kung kayo si Ernesto, mananatili ba kayo sa baryong iyon, o iiwan ang lahat para takasan ang sumpa? Ano sa tingin ninyo, nakalaya na ba sila, o simula pa lamang ito ng mas malalim na bangungot? Gusto niyo bang marinig ang kasunod ng kwentong ito? I-comment nyo sa ibaba ang inyong sagot at baka kayo na mismo ang sumunod na makarinig sa boses na iyon.